Ang malinaw na pananaw sa buhay ay parang ilaw na gumagabay sa ating paglalakbay. Kapag malinaw ang iyong layunin at nakatuon ito sa Diyos, nagkakaroon ng direksyon, disiplina at katuparan ng mga pangarap sa iyong buhay. Bakit nabibigo ang ating mga pangarap? Proverbs chapter 29 verse 18. Where there is no revelation, people cast off restraint, but blessed is the one who heeds wisdom's instruction. Ang taong walang pangitain ay walang patutunguhan. Bakit nga ba nabibigo ang ating mga pangarap sa buhay? Bakit hindi natin nararating at nakakamit ang marami sa mga pangarap natin sa buhay? Bakit hindi nagkakaroon ng katuparan? Samantalang magaganda naman ang ating mga hangarin at mga mithiin. 7 bagay kung bakit nabibigo ang ating mga pangarap sa buhay. Number 1. Kakulangan ng malinaw na pananaw. Kung hindi malinaw ang layunin, mahirap itong abutin. Ang taong walang pangitain ay walang patutunguhan. Kawikaan 29:18. Ang malinaw na pananaw sa buhay ay parang ilaw na gumagabay sa ating paglalakbay. Kapag malinaw ang iyong layunin at nakatuon ito sa Diyos, nagkakaroon ng direksyon, disiplina at katuparan ng mga pangarap sa iyong. Number 2, walang konkretong plano. Ang pangarap na walang hakbang o aksyon ay mananatiling hangarin lamang. Ang mga plano ng masipag ay patungo sa kasaganaan. Kawikaan, Kabanata 21, talatang 5. Ang konkretong plano ay parang mapa. Ipinakikita nito kung saan ka patungo at paano ka makararating doon, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay dapat magplano bago magtayo ng tore upang malaman kung kaya niyang tapusin ito. Lucas, Kabanata 14, talatang 28. Kung may malinaw kang plano, mas madali mong maiwasan ang kalituhan at maling desisyon. Ang konkretong plano sa buhay ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay ng direksyon, disiplina, kapanatagan at katuparan ng ating mga pangarap. Higit sa lahat, kapag ito ay itinatag sa kalooban ng Diyos, nagiging daan ito tungo sa tunay na tagumpay at kapayapaan. 3, takot at pagdududa. Maraming hindi nagsisimula dahil sa takot na mabigo. Takot mag-apply kasi baka hindi matanggap. Takot manligaw, baka hindi sagutin. Takot magsimula ng business, baka mabangkrap. Marami tayong mga kinatatakutan. Kapag pinangungunahan tayo ng takot, natatakot tayong mag-umpisa o magpatuloy. Nawawala ang tapang at kumpiyansa sa sarili. Huwag kang matakot sapagat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagat ako'y iyong Diyos. Isayas, Kabanata 41, talatang 10. Ang takot ay pumipigil, pero ang pananampalataya ay nagtutulak pasulong. Ayon sa mga santo, magtiwala ka sa Diyos kahit hindi mo alam ang susunod na hakbang. Siya ang magbibigay ng liwanag sa iyong daraanan. Santa Teresa ng Avila. 4, katamaran o pagpapaliban. Ang paghihintay ng tamang oras ay kadalasang nagiging dahilan ng pagkabigo. Ang tamad ay nagnanasa, ngunit walang nakakamtan. Ngunit ang masipag ay busog sa kasiyahan. Kawikaan, Kabanata 13, talatang 4. Kapag palaging ipinagpapaliban ang pagkilos, lumilipas ang mga pagkakataon na ibinibigay ng Diyos. Ang mga biyayang dapat sanay sa atin na pupunta sa mga handang kumilos. Ang taong tulog, gintuman ay mahulog, wala siyang madadam. Huwag mong sabihing bukas na lang kung maaari mo namang gawin ngayon. Kawikaan, Kabanata 3, talatang 28. Ang oras ay mahalaga. Kapag nasayang, hindi na ito maibabalik. Time is gold, don't waste your time. 5, kakulangan ng disiplina at pupursige.
Ang tagumpay ay bunga ng tuloy-tuloy na pagsusumikap. May kasabihan nga, ang tagumpay ay para sa mga taong masipag, masikap. Kapag may tiyaga, may pagpapala. Kapag kulang sa disiplina at tiyaga, mabilis tayong panghinaan ng loob. Dumarating ang pagdududa at nawawala ng pananampalataya na kaya nating abutin ang pangarap. Sabi nga po, walang mahirap sa taong may pangarap. Lahat ng bagay ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kailangan natin ang lakas na galing sa Panginoon. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Kaya mahalaga na lagi tayong nananalangin, lumalapit, tumatawag at sumasandig sa lakas at biyaya ng Panginoon. Huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Galasya, Kabanata 6, Talatang 9. Ika-6, maling kapaligiran. Ang masasamang kasama ay maaaring makasira ng magandang pangarap. Ang maling kapaligiran ay maaaring sirain ang ating pangarap, disiplina at pananampalataya. Ngunit kapag napapalibutan tayo ng mabubuting tao, tamang impluwensya at presensya ng Diyos, mas nagiging malinaw, masigla at matibay ang ating landas tungo sa tagumpay. Sabihin mo sa akin kung sino ang mga kasama mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. San Juan Bosco. Ang masamang kasama ay sumisira ng mabuting ugali. Unang Korinto, Kabanatang 15, Talatang 33. Ika-7, hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Minsan, nabibigo tayo dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Ang Diyos ay kumikilos sa ating sitwasyon. Kapag ang isang daan ay tila hindi umaayon, baka tinuturo niya ang ibang landas na mas mabuti para sa atin. Alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa kabutihan ng mga umiibig sa Kanya. Roma, Kabanatang 8, Talatang 28. Ang bawat saradong pinto ay maaaring daan patungo sa mas magandang plano ng Diyos. Sapagkat batid ko ang plano ko para sa inyo, mga planong hindi para sa kapahamakan, kundi para sa ikabubuti, upang bigyan kayo ng pag-asa sa magandang kinabukasan. Jeremias, Kabanatang 20, Talatang 11. Ang pagkabigo ay hindi wakas, kundi hakbang upang matuto, tumibay, mas mapalapit sa Diyos. Ang tagumpay ayon sa mga ay pagtitiwala sa Diyos higit sa sarili, katapatan sa gitna ng pagsubok, pag-ibig na handang magsakripisyo, kababaang loob sa tagumpay at kabiguan, pamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kapangyarihan o karangalan, kundi sa kabutihan ng puso, katapatan sa Diyos at pag-ibig na handang magsakripisyo. Ang tunay na tagumpay ay ang maging banal at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos.